Maraming salamat po. Unang-una po, ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo na kailangang managot itong mga na-involve dito sa napakalaking anomalya sa loob ng DPWH. Kasama po dito, napaka-importante din yung cooperation na makuha natin sa Professional Regulation Commission. Hindi lamang para mapanagot itong mga 20 engineers, no, dito sa unang kaso pa lang. No, alam nyo naman, isa pa lang ang kasong na-file natin ng DPWH sa Ombudsman. Unang kasong ito, 20 engineers ang involved, no, na kinasuhan natin nung nakaraang mga linggo. At maraming iba na parating na kakasuhan ng Independent Commission on Infrastructure. Pero hindi lang ito tungkol sa mga kasong ifa-file. I think kailangan magkaroon talaga ng malalim na working relationship ang DPWH at ang PRC para hindi lang mapanagot yung mga na-involved dito sa mga anomalya, kundi para din i-strengthen yung pagtutulungan ng DPWH at ng PRC para mapigilan na natin na maulit pa ulit ito sa mga susunod na taon. So, it's not just about accountability, but it's also about safeguarding the institutions and the projects that the DPWH is doing from now moving forward. No, I think very, very important din yon. No? So, 20, Alan, dito sa unang binigay namin sa PRC ngayon na mako-cover na nitong MOA natin. No? Bulacan pa lang ito. Ito pa lang yung unang proyekto. Marami pang padating. Salamat, sir. Actually, meron ho tayong rules of procedure, no? Pero kaya natin ginawa ito, in-institutionalize natin itong arrangement natin with DPWH para hindi po magkaroon ng delay at mapabilis po ang proseso ng PRC because nakita nyo kanina, tinurn over po sa amin yung mga dokumento at kumpleto na po yun ng ebidensya kasi nagkaroon na ho sila ng dismissal itong mga engineers from DPWH. So ibig sabihin, nandun na po substantially ang ebidensya na kailangan din na namin kasi sa administrative proceedings po, substantial evidence at nangyari na po yan sa DPWH. And sa amin po, it's really just a matter of going through all these documents. At syempre, of course, may due process. We'll just give them the chance to answer. And after po niyan, didesisyonan po yan ng ating boards. Of course, we don't want to preempt po ang magiging action ng ating boards. But given all the documents and evidences that were turned over this morning to us, mabilis po ang magiging action ng PRC dyan. Salamat po. By the way, no, papahabol ko lang, remind lang ako ni Yusek Rico, na ang PRC, ang with PRC, hindi lang engineer ang covered dito. Lahat ng regulated professions dito. Halimbawa, yung accountant, no, na kasama din dun sa mga kinasuhan natin, covered din yun, no? So, kasama din yan. So, ang importante lang dito na Chair Ora is kailangan may accountability. No, hindi lang accountability nung mga contractor, pero accountability din nung mga professional officials and employees ng DPWH. Kasi lahat ng profesyon, meron niyang code of ethics, code of conduct. And clearly, itong mga ginawa na ito is a clear violation of those ethical standards and code of conduct.
dahil pagnanakaw ito, kasabwat sila sa pagnanakaw ng pera ng tao at kailangan managot sila doon. No? So, yun nga. So, any other questions? Okay. Sige po. Yes. Opo, hindi na po sila makakapag-practice ng kanilang profession. Once ma-revoke po ang kanilang mga lisensya, ibig sabihin, pag ay nag-practice despite the revocation of their license at tinuloy nila yung pag-practice ng pagiging inhinyero nila or accountants or architects, illegal practice na ho yun. So that's gonna be another violation sa kanila and that's criminal po in action. Salamat. So, just to give you the names, no? So these are the superstars of this anomaly, no? Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, and Paul Duya. So yun yung apat. By the way, yung apat na yun, dismissed na sa DPWH yun. Pero kasama pa ng mga ibang project engineers and yung cashier who is also apparently a CPA also. No? So, lahat nung na-name na 20 DPWH personnel dun sa unang kasong final natin sa Ombudsman, kasama dito sa initial na sinabmit natin sa PRC. So, the evidence that we presented are the cases that we have filed and the COA fraud audit reports and the yung also the internal audit service ng DPWH fraud audit. So lahat yon binigay na. Essentially, sinabmit natin na ebidensya sinabmit din natin sa PRC against 20 individuals. And uulitin ko, umpisa pa lang to, marami pang, habang may kasong ifa-file ang ICI, lahat ng mga yon ay ifa-file din namin at ito-turn over namin sa PRC based on this Memorandum of Agreement. Thank you. Any other questions from the media? Siguro we'll move to the other topics later, but I don't think sila chair, tsaka sila one that because that's outside na their purview. Any questions lang for chair? Usually kasi yung ating nasa rules, kung merong mag-file ng complaint, the respondent will be given a period to file an answer or a reply. Thereafter, position paper na po yan eh. Noon po, kasi for 2025, binago po natin, inamend po natin yung ating rules of procedure. Kasi before, meron pa hong full-blown trial na yun po ang nagkukos ng delay kasi minsan hindi na ho mahanap yung mga professionals. Nawawala na, they went abroad or wherever. Pero we amended our rules of procedure sa PRC on administrative cases para po mapabilis ang pagproseso ng mga nagfa-file po ng complaint sa PRC. Mabilis. Kasi may mga direct ang ating reply 15 days. 15 days. So they will be given 15 days and then thereafter another 15 days for the position paper. Yeah. Syempre, bigyan naman natin ng type pag-aralan ng, pero mabilis lang yan, definitely. Oo. Within the year, definitely. Yes. Within the next few months, siguro. Po.
Oo, 60 days eh, oo. Ang sa atin sa board is 30 or 60 days? Sa board? 30 days lang. The board has 30 days to resolve. Mas maikli po. Position paper. From the submission of position paper, they have 30 days to resolve po. Pero mas mabilis po dahil kompleto po ang dokumentong sinubmit ng DPWH. Oo, definitely. Diba? Sirs, ma'am. Actually, kasi before, upon showing of good conduct, nangyayari eh. May mga nare-revoke before, di ba? For how many years? 2 years. 2 years. Pero palagay ko dito sa nangyari to, medyo mabigat to eh. Dahil sa taong bayan sila nagkasala, hindi lang naman ho sa PRC, di ba? So, may ganun pong period. Upon showing po. Pero kaya lang kung mapafilan din ng criminal cases tong mga to, medyo mabigat talaga. Mabigat ang magiging ano. Salamat. Sige, ma'am, at maraming salamat po. Thank you. Dalawa yung direktiba ng Pangulo sa atin. No? Unang-una, kailangan managot lahat ng involved dito sa anomalyang to. And in the past month, sunod-sunod ang mga ginagawa nating mga aksyon para mapanagot hindi lang yung mga tao sa loob ng DPWH na involved dito, pero yung mga kontratista na talaga nga namang walang tigil na ninakawa ng mga kababayan natin. No? But, aparte dun sa pananagot nila, na eventually, ang inihintay nating lahat, ang inihintay ng buong Pilipinas is makulong itong mga taong to, meron din tayong ginagawa na equally important. No? Kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. So, ngayon na may ICI na, tuloy-tuloy ang kanilang konkretong aksyon para filean ng mga sunod-sunod na kaso itong mga dapat managot from top to bottom. No, nakita naman natin, tuloy-tuloy ang trabaho ng ICI, mabilis silang umaksyon. Meron nang na-refer sa ombudsman this week and hindi ako magtataka kung meron pang mga bagong mga referral sa mga susunod na linggo. Sunod-sunod na rin ang pagpapatawag nila ng mga nakikita nilang pwedeng makatulong sa kanilang investigasyon. Tuloy-tuloy po yung trabaho ng ICI. Tayo naman sa DPWH, tuloy-tuloy din ang ginagawa natin. No? Para mapanagot, hindi lamang yung mga nasa loob ng DPWH, para talagang malinis na natin ang ahensya dito sa mga masasamang taong walang tigil na ninakawan yung mga kababayan natin. Pero yung mga kontratista tulad nila Diskaya, nila Wawaw, nila SunWest, nila Sims, etc. So, kanina umaga, bago tayo pumunta dito, nag-file tayo ng 12 kaso, 12 cases involving 12 projects involving multiple contractors. Ito ay nakuha natin nung tayo'y umattend sa Blue Ribbon hearing several weeks ago na sinuggest ni Senator Bam Aquino na mag-file sa Philippine Competition Commission ng cases against bid rigging and bid manipulation. No, yung pandaraya o yung pagluluto ng mga bidding sa loob ng DPWH. At nagpapasalamat tayo kay Senator Bam Aquino sa kanyang suggestion na ito. At ngayon, nag-file na tayo ng unang 12 cases against different contractors. I think 6 contractors? 5 contractors. Oo. Nag-file tayo against St. Timothy, SunWest,
Wawaw, Sims, at IM Construction. Ito yung mga finailan ng DPWH ng kaso at alam nyo naman, ang SunWest ay finailan na rin ng ICI sa Ombudsman this week. So 5 contractors involving 12 projects. At ang hinihingi natin dito sa PCC ay imbestigahan sila against bid manipulation na may kaukulang penalty per contract violation. So ang gagawin nating strategy dito, we will be filing per contract violation here. No? So ito yon, no? 3 contracts ng Wawaw, 2 contracts ng IM, 2 contracts ng Sims, 2 contracts ng St. Timothy, at 3 contracts ng SunWest. No? So, ang penalties dito ay for first violation, 110 million pesos per contract. Initial yon, no, for first. Pero yung mga susunod, pwedeng umabot hanggang 250 million per contract. So, ang estimate namin dito pa lang sa 5 contractor na to at 12 projects pa lang na ito ay 2.3 billion pesos na ang pwedeng patawang penalty sa kanila ng PCC kapag nakita ng PCC na talagang merong bid manipulation at bid collusion. Alam nyo naman, si Diskaya mismo ay umamin sa Blue Ribbon na yung mga iba't iba nilang kumpanya nagmomoro-moro dito sa mga bidding na ito at kasama yon sa mga sinabmit nating ebidensya sa PCC. At una pa lang ito. No, kagaya nung ginawa natin ngayon sa PRC na nagpapa-revoke tayo ng mga lisensya, ang unang 12 contracts na ito, una pa lang ito sa mga ifa-file natin in the coming weeks. And just to give you an example, no? Next slide please. Ang Diskaya from 2016 to 2025, 1,214 flood control projects. Diskaya pa lang yan. At yan ay hindi lang natin isasubmit sa PCC, pero isasubmit din natin yan sa ICI. No, alam nyo naman, ang mandato ayon sa executive order ng ating Pangulo ay past 10 years. No? So uunahin natin itong mga flood control projects ng mga iba't ibang kontratista. Ito, Diskaya pa lang. At kung papatawan ito ng mga penalties ng PCC sa mga susunod na linggo, susunod na buwan na ifa-file natin, aabutin, Diskaya pa lang, ang estimated naming penalties dito ay aabot na ng 300 billion pesos. Penalties pa lang yan. Ng PCC, wala pa dyan yung iba't iba pang mga kasong ifa-file. Uulitin ko, sabi ng Pangulo natin, kailangan managot lahat at kailangan maibalik ang pera ng taong bayan at isa itong mga kasong ito sa mga paraan para maibalik ang pera ng taong bayan. At hindi kami titigil dito. Sila Yusek Rico, sila Yusek Rafi, sila General Ato, sila nagbubuo nito ngayon at tuloy-tuloy tayo magfa-file against all these contractors. At ulitin ko, itong 300 billion na ito sa Diskaya pa lang yan. Okay? So, yun ang ginawa natin kaninang umaga at tutuloy-tuloy natin to gagawin sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Very, very important po ito sa ating pagpapanagot at pagbabawi ng pera ng ating mga kababayan. So, next. Magsasubmit din kami sa ICI ngayon ng mga sulat na nakuha namin sa Land Registration Authority. Nasaan yung papel? So we will be submitting a list of properties
of the first cases that we filed, ito yung Wawaw, sila Alcantara, sila Sims, kasama sila Diskaya, magsasubmit kami sa ICI today nang nakuha naming listahan ng mga bahay at lupa ng mga iba't ibang personalities and companies. At dito pa lang, sa Diskaya pa lang, na-appraise na yung 18 out of 18 properties at ang appraised value ng LRA, ng Land Registration Authority, ay 1 billion pa lang sa Diskaya pa lang. Again, kasama to sa pagbabawi natin ng pondo, ng pera ng taong bayan. Kasama din yan. So, alam nyo naman, nag-announce na rin ng AMLC. By the way, isasubmit din namin sa AMLC ito kasama ng ICI. At alam nyo naman, nag-press release na ang AMLC, I think kahapon, na yung kanilang mga freeze orders ay hindi lang mga accounts, kundi pati real properties and other assets. Next. Finally, again, kasama din to sa pagbabawi ng pera, pero ito related naman dun sa mga projects na either ghost or substandard na kailangang ayusin. So we wrote a total of 4 letters to different surety companies and insurance companies to recover yung surety bonds at 89 million. Maliit lang to, pero kahit na maliit, sinulatan pa rin natin 4 na project ito. No, so binabawi na natin itong mga surety or insurance bonds ng mga kumpanyang ito at tuloy-tuloy namin ginagawa ito. Okay. Next. And as you know, we already revoked and terminated the contracts of the Diskaya companies based on the 9 contractor licenses that have been revoked by the PCAB. So, terminate na natin ito. Relevant itong termination na to kasi kailangan na nating bawiin yung kanilang mga surety bonds at mga warranties. At kailangan simulan na yung pag-revoke nitong mga warranties na ito para mapagawa na natin itong mga itong mga projects na ito. Okay. Next. So, on another topic, I just wanted to show you ongoing repair and restoration na ginagawa sa ibang parts ng ibang mga bagay sa Cebu, sa Bogo. So this is the Cebu Provincial Hospital in Bogo City. So ito, sorry, saan kayong nagmamadali? So, can you go back? So ito yung mga, we cleared 2 buildings in the Cebu Provincial Hospital in Bogo. Buildings 21 and 22, and we already started the repairs para yung mga kababayan nating tinitreat ngayon sa labas ng ospital, makapasok na. So, yesterday the President announced that we cleared several buildings. I think we will be able to clear the entire Bogo Provincial Hospital today. And these are just some before and after pics na inayos natin. No? So, the DPWH as well as private contractors there started working as early as, I think, Wednesday. No? The earthquake happened Tuesday night, and we started working already Wednesday and Thursday. And these are just examples of the provincial hospital in Bogo. And we would just want to show you a short video. Ito yung mga building 21 and 22 na naayos na yung mga repairs ng mga ceiling na pwedeng bagsakan yung mga pasyente natin na ayos na, and kiniklear na namin yung mga dito. No? So, mabilis itong nagawa. They worked 24/7 since Wednesday up to yesterday. And these are just videos that we got this morning. No? So ito ang mga paglilipatan na ng mga pasyente natin na nakikita niyo na nasa labas ng safe na. Oo, safe na ito. Binigyan na ng clearance ito ng structural engineering assessment team natin sa Bogo. Okay. So we will give you these videos later on. We also were busy working on the highway from
to and from Cebu City all the way to the northern part of Cebu. And yan yung makikita nyo nung lindol, yung mga umalsa, yung mga ano. So now, these are photos from Wednesday and Thursday na temporarily fina-flatten lang natin para tuloy-tuloy na. And we were told that from Cebu City all the way to the north, cleared path na tayo, tuloy-tuloy na ang ating mga sasakyan at wala na itong mga ito. Of course, temporary pa lang ang ginagawa natin kasi ang gusto lang natin makadaan yung mga pagkain, tubig, medical supplies para tuloy-tuloy. Okay, other photos. And lastly, as you know, we already started the live streaming of all procurement activities from Central, Regional, and DE, and you can access all these links from the Facebook page of the DPWH. So, yun nga. So those are our announcements today. So we're now ready to take any questions. Go ahead. Oo. Kasi 2016 to 2025 yun. 1,200 plus contracts yun, flood control. So, unahin natin yung mga yun. Madami talaga yung. Ang Diskaya ang pinakamadami kasi top 2 ba sila? O top 1 sila ngayong 23 to 25. Pero top 1 din ata sila nung 2016 to 2025 nung nakaraang administrasyon. So, ano yun? Diskaya ang champion dito. Wala pa. Hindi ko masasabi. Kasi ngayon, ang ginagawa natin is, kung sino yung mga kontraktor na kinasuhan pa lang, yun ang inuuna namin. No, yun ang inuuna natin. So, ayoko munang magsalita dun sa mga, tungkol sa mga kontraktor na hindi pa nakakasuhan. Pero definitely, champion ang Diskaya dito. Lalo na kung pagbabasihan natin yung mga napakarami nilang kontrata nung previous administration. Yes, Joseph, thank you. Yes, we can give you the data. I think we have it. No? We'll give you the data, we'll call it. Pero yung contract value, you mean, ng mga proyektong yan, yes, we can give you that data. I'm not at liberty to give you details kasi nagtanong ako sa AMLC, hindi muna tayo pwedeng magbigay. So, ano na lang, no? Siguro pag ready na ang AMLC, sa kanila na tayo magtanong. Pero pina-estimate natin yung value na yon sa Land Registration Authority mismo. Iba-iba to eh. Bahay, lupa, may building din ata, no, etc. Building, mga building din. Siguro mga opisina nila yon. So, hintayin na natin siguro yung aim. Pero, sinubmit na natin yung letter. Sorry, we cannot share with you the letter and the details contained in the letter because hindi daw ito pwede according to AMLC. Well, kasama dito definitely yung mansion nila na binabato ng mga kababayan natin. Kasama yun doon. I'm not sure. You will have to check. Na-freeze na. So yun. Ito na yun. Na-freeze na yun. Yes. Kasama na to doon. Hindi ko alam kung may iba pa, ha? So, pero at least yung nakuha namin from LRA, tinurn over na namin yan sa ICI, tsaka sa AMLAC. And AMLAC. ICI and AMLAC. Nasubmit na namin.
Na-freeze na pala. So, good. So, kita nyo naman, kakabigay lang ata namin to 2 days ago. So, na-freeze na pala ng AMLAC ito. So, mabilis umaksyon ng AMLAC. Ibenta, yes. Maybe I can ask Undersecretary Bernabet. Yeah, so basically na-freeze nila yan para maprotektahan at hindi mabenta yung mga assets. And later on, if found liable, they can go and initiate forfeiture proceedings against these properties. Yes, actually separate po yun, no? They can now file civil forfeiture proceedings if found that the proceeds used to buy these assets are from unlawful activities, money laundering activities. So yun po yung AMLA, no? If nagamit nila ay money laundering proceeds para dito sa mga pambili ng mga real properties na ito, then they can initiate civil forfeiture. And while this is pending, naka-freeze ito to ensure that these are protected and will not be dissipated, disposed by the parties. Yes, that's right. Separate po ito. Distinct and separate. Well, actually, we cannot speak for the PCC, no? But we can only relay the procedure that they have under the law. Under the law, after we have filed this case, meron silang period for preliminary inquiry. I believe it is 90 days for them to finish this preliminary inquiry, wherein they can gather more information from us. And ito yung equivalent nila ng case build-up. And then after they finish the preliminary inquiry, then they can now proceed with the main case. How fast they finish that case, we cannot speak for them. Sinasabi ko to for kasi mismo ng PCC mayroon silang hanggang ngayon mga hinahabol na hindi pa nila nare-recover doon sa kilalang company sa Pilipinas Secretary. Pero to 300 billion pesos yung estimated na hinahabol natin. Yes. Siguro hindi ayaw natin pangunahan ng PCC. Pero tingin ko naman ang siguro pagkakaiba nito sa ibang kaso is ang DPWH na kasi ang mismong nag-provide ng ebidensya. So I would think na mas mabilis siguro ito dahil kumpleto na yung ebidensya na binigay namin. At in the case of the Discayas, sila na mismo ang umamin na kasama sila sa bid rigging. Kasi under oath nila sinabi ito sa Blue Ribbon. So I would think those are circumstances that will help PCC speed up the process. Unlike yung mga previous na ang PCC mismo ang nagke-case build up, nag-gathering ng evidence, ito madali nang naibigay sa kanila. Yun nga ang tingin ko. Pero syempre, ayaw natin pangunahan po ang PCC dyan. Okay? Andrea? Primarily, we used yung mga red flags available. No? Well, of course, ang pinaka-evident dyan was inadmit naman nga sa Senate ng mga Discayas that merong, and Gil Discayas, no? All other witnesses, maraming nagko-corroborate that meron talagang bid rigging, meaning meron ng mga contractors na naluto per project. And then of course, yung mga nahanap ng ating fraud audit, wherein there were irregularities during the procurement activity, and yet sila pa rin yung na-awardan, kahit na during the implementation stage, meron mga substandard, and yet they still certify that they were complete yung project.
And then despite these irregularities, sila pa rin yung nananalo sa mga ibang mga projects. So all of those red flags corroborate each other to prove that there was indeed bid rigging. And even before the procurement activity began, meron ng panalo. Sir, hindi po ba parang ang sinasabi ng reports po now is yung pumipili ng contractor is the lawmaker or the proponent? Parang how do we verify po ba tayo? Well, I think it's immaterial kung sino yung namili ng winner. No, the point is there was already a predetermined winner, and all the circumstances and evidence point to that, na talagang meron na nangyayaring bid rigging during the procurement process. Siguro just to add to that, no? I mean, kailangan intindihin natin na itong mga kasong, iba't ibang kasong pinafile natin, may kanya-kanyang purpose yan, no? And yung PCC filing, ang main purpose niyan is mapinalize yung mga contractor para mabawi natin ulit yung pondo ng naninakaw nila, no? So this is one way na hopefully mas mabilis nating mabawi yung mga ninakaw na pera. Well, pag nagbayad sila ng 250 million kada violation, pagka tinotal mo yan, yun nga, nakita mo, diskaya pa lang, pwedeng umabot ng 300 billion yan. Dito pa lang sa 12 kaso ngayon, 2 billion, halos 3 billion na yan. So, ano yan, no? Kumbaga, we have to throw everything at these people. No? Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against these people, pa-file natin. Kasi ang kailangan managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. So lahat ng pwede nating i-file against them, pa-file natin. Okay? Gerard, I think. Wala akong count kasi marami. No? Wala akong count. No? As you know, as of yesterday, our running total was roughly above 2 billion pesos in damaged infrastructure. Roads and bridges pa lang yun. Hindi pa bilang yung ospital, hindi pa bilang yung mga classroom at iba pang mga facilities. No? Pero ngayon, ang purpose natin ngayon at ang primary objective natin is immediate relief sa mga kababayan natin. Kaya bukas, i-announce ko din na pupunta kami ni Senator Dick Gordon, ang chairman ng Red Cross. Pupunta kami ng Cebu bukas para kami mismong dalawa ang magsusupervise ng pagtatayo ng tent city natin na in-announce ng ating Pangulo kahapon. No? Kasi alam nyo, ang problema ngayon sa Cebu, sa Bugo in particular, at sa iba pang mga lugar, yung mga kababayan natin takot bumalik sa mga bahay nila. Kaya pinipilit nilang matulog sa labas. At marami sa kanila sa tabi ng kalye at minsan kung saan-saan na lang sila natutulog. Kasi nga, ayaw nilang bumalik sa mga bahay nila dahil sa mga aftershock. At syempre, dala na rin ng trauma. No? So ayaw nilang pumunta sa kahit anong structure na may bubong. No? So ngayon, ang sabi ng Pangulo, ang solusyon lang natin dyan, magtayo tayo ng tent city sa mga open spaces. Yun ang ginagawa na natin ngayon after nung utos ng Pangulo natin kahapon sa visit niya. So, I think they will start building the tent city already today. They already found a site, a big soccer field very near the Bugo Provincial Hospital. And pupuntahan namin yan bukas sa Bugo kasama ni Chairman Gordon. At ano yan, no? Red Cross will provide up to 1,000 tents, and these are tents per family. No, kada pamilya ito. No, so 1,000 families initially, no? At ang ano natin diyan, no? All over ano yan, no, Northern Cebu.
hindi lang sa Bugo, kundi all over, no? So, kasama din ang pagtatayo ng mga medical tents, mga food and water tents, at kasama din ang pag-provide ng temporary na kuryente at tubig sa mga tent city na ito. Kasi talagang nakakaawa yung mga kababayan natin. Hindi natin sila masisi kung ayaw nilang bumalik sa kanilang mga bahay. Kasi kahit kami na nandun ako nung Wednesday at kahapon kasama ng ating Pangulo, ang daming mga aftershock na medyo malakas talaga. So, hindi natin masisi. Pero at the same time, nagki-clear na rin tayo ng mga structure na structurally sound at kampante tayo na hindi magigiba kahit na magkaroon ng mga aftershock. So pati yon in combination with the tents that we will be setting up will give some relief to our people. So nakakaawa talaga yung mga kababayan natin na natutulog na lang. Lalo na ngayon, may parating na mga bagyo, umuulan, we cannot expose them to the elements. No? Yes. So, kagaya nung pinakita ko sa inyo, ang unang ginawa natin, Wednesday pa lang, ginawa na nating passable yung main highway papuntang Northern Cebu. At as of Wednesday afternoon and yesterday, cleared na tayo all the way from Cebu City all the way to Northern Cebu. So, yung movement ng goods natin, tuloy-tuloy na yan. Pero syempre, temporary pa lang, no, ang pag-aayos dyan. At tuloy-tuloy tayong gumagawa niyan. At yung ospital, na-clear na natin at tuloy-tuloy na rin ang pagpapagawa natin. Ang next na susundan natin na gagawin, yung mga bridges naman at yung mga classrooms na kailangan natin magawa. Hindi pa natin masasabi yan as of now. Hopefully, hindi naman years ang pinag-uusapan natin dito. Hopefully, months lang. Kasama na rin, syempre, yung mga simbahan na nasira, yung iba pang mga structures na nasira. So, kasama lahat yan. Wala pa tayong assessment of that right now. No? Ngayon lang tayo yung immediate needs muna ng mga kababayan natin. Sabi nga ng Pangulo natin, dun muna tayo sa immediate relief. Pinapagis na ata tayo. Pinapagis na ata tayo. Yes. Lalo na siguro dito sa Metro Manila na yung inantabayan natin na sa big bang na pwedeng mangyari. Yeah. So actually nagbabasa ko ng memorandum, siguro ibibigay na lang ng alam niyo naman kasi ang DPWH, ang mga building officials, yung mga city engineer sa munisipyo, sa LGU, actually parte ng DPWH yung mga yan. Kumbaga ano lang sila, no? Parang seconded lang sila o kasama lang sila ng mga munisipyo at mga syudad. At nag-issue na tayo ng memorandum, I think the other day, nung Wednesday, na kailangan i-check lahat ang structural integrity ng lahat ng mga building. So, kasi syempre, hindi kaya ng DPWH Central Office yan. So, kailangan gagamitin natin ang ating mga building officials sa lahat ng LGUs sa buong Pilipinas. So, nag-issue na tayo ng memorandum sa kanila nung Wednesday. Papadala na lang namin sa inyo yan. Yes. Unang-una, no, I think ang ginagawa ng DOJ at ng ICI, consistent lang yan dun sa executive order na ginabas ng Pangulo natin, creating the ICI and investigating the last 10 years. Di ba? Consistent lang yan. And the last 10 years involves
previous DPWH secretaries and previous officials. Not only of DPWH, but also other officials of the last 10 years. So consistent lang yan. And ginagawa lang ng ICI at ng DOJ ang kanyang trabaho. So, pabayaan natin gawin nila ang kanilang trabaho dyan. No. As for the meeting with Secretary Villar, yes, natuloy ito. 3 weeks ago, nag-usap kami. At tinanong ko sa kanya kung ano ang, nagtanong ako sa kanya specifically tungkol dito sa mga iba't ibang proyektong to, including the projects that were done in 2016. No? Including Sunog Apog, including a lot of the other projects na problematic na nakita natin na nangyari nung previous administration. So binigyan ako ng mga inputs ni Secretary Villar, binigay din niya sa akin yung mga tao na kailangan kong hanapin para maintindihan ko itong mga iniwang mga problemang ito nitong mga nakaraang administrasyon. Sabi niya sa akin, gumana daw ito obviously, nung inaugurate, pero mukhang nasira a few weeks or a few months after. So, binigyan din niya ako ng pangalan, yung dating NCR director. No? So, yon ay kakausapin na rin namin para magaman natin unang-una ano ba nangyari dyan at ano ba talaga ang problema. Kasi ang priority ko sa Sunog Apog, pagganahin na muna once and for all. Habang nag-iimbestiga tayo kung sinong dapat managot dyan, kailangan pagganahin na natin kasi 2020 pa yan eh. No, hanggang ngayon hindi gumagana. So kailangan gumana na yung Sunog Apog. No, and in fact nag-meeting kahapon si Undersecretary Perez kasama yung lahat ng contractor, both current and previous, kasama na rin ng mga DPWH officials para finally once and for all gawa na natin ang solusyon yan, mag-agree na sila on a way forward para finally mapagana na itong Sunog Apog. Well, alam naman ni Senator Villar at former Secretary Villar na ang investigasyon dates back to his tenure as DPWH Secretary. So I think he is ready for that and he will face the ICI and both the DOJ. No? Well, I think so. I don't think he needed to say that. No, but I think they're ready for that. Well, right now, tinitingnan namin yung Sunog Apog, tsaka yung Davao Occidental na ghost, at yung problema din dun sa Arayat na 2017 pa sa nangyari. No? So, yung tatlong yun. Yung Davao Occidental, 2021 kasi yun, 22. Pero nag-overlap na rin yun with the new administration. Last week, yes. Hindi, last week yan. Wala pang update. Well, ongoing yung investigation doon. No? Okay? Thank you, everybody. I think that's enough until Sunday. And then, you are very welcome to join me in Cebu tomorrow. Ano? We have to wait for the new special advisor to arrive. I think he is arriving in the next few days from abroad. No? So, siguro, once General Azurin arrives, maybe we will be doing a joint inspection already together or a joint press con. So, thank you very much, everybody. God bless everyone. Ingat, may bagyo na naman daw. We have the contract amount for the 1,000. You can get it here already. You have the contract amount for the 1,214 flood control projects of Diskaya from 2016 to 2025. It's roughly close to 80 billion pesos. 77.9, so 78 billion pesos. 77.9 billion pesos.
Sorry, mag-iata yan. 77 billion, tas ang estimated penalties mo, 300 billion. Ba't ganun? Kasi 250 million yon per contract. No? The FC lang naman. So anyway, so yan ang, sigurado kayo dyan, ha? So yari siya, mas magaki pa bagay yung penalty niya dun sa contract amount na yan. Pero anyway, ano naman yan, no? This is just the maximum, no? The maximum penalty is 250 million per contract. But I guess that depends on how much the contract is, no? So we will leave it up to PCC what the penalties will be. But that is the maximum contract based on the law, no? On the Competitiveness Act. Malaki yan. 77 billion. Malaki yan. Malaki yan. Ganto na gang. Ang budget ng buong Department of Transportation in 2025 ay 80 billion lang. So yung kontrata pa lang nila Diskaya, mas malaki na sa budget ng buong DOTR for 1 year. Go figure, guys. Okay? 80 billion lang ang budget ng DOTR. Isang buong ahensya na yun. DOTR na yun, ha? Buong. Well, of course, ilang taon din yan. Pero malaki pa rin yun. Okay? Thank you very much, everyone.